Mga tol, ayon nga sa isang report, si Coach Tim Go na hindi na nagugustuhan ang performance ni Isaac Go sa Barangay Ginebra, San Miguel. Sa katunayan nga sa huling laban, pinagalitan pa ni Coach Tim Go itong si Isaac Go dahil hindi na niya nakikita ang magandang performance at sa halip ay nagpapasaway na itong si Isaac Go sa Barangay Ginebra, San Miguel dahilan para limited minutes na lang ang kanyang ibinibigay dito kay Isaac Go. Napakataas pa naman sana ng expectation ni Coach Tim Go kay Isaac Go sa Barangay Ginebra, San Miguel pagkatapos ng isang blockbuster trade na kung saan pinakawalan nga ng Barangay Ginebra, San Miguel itong si Christian Stan Hardinger at Stanley Pringle kapalit nitong si Isaac Go at Stephen Holt at itong si RJ Abarentos. Tila yata ang nagagamit lang ni Coach Tim Con ay itong si Stephen Holt at syempre itong si RJ Abarentos, pero itong big man nila na si Isaac Go ay hindi na nga napapakinabangan pa ni Coach Tim Con at sa halip ay naghahanap na lang at napipilitan na lang itong si Coach Tim Con na taasan ang minuto ni Japit Aguilar na maglaro dahil nga hindi kinakaya ng Barangay Ginebra, San Miguel nang hindi nila ipapasok si Japit Aguilar dahil hindi naman maganda ang ipinapakita nitong si Isaac Go. Kaya naman pinag-iisipan na daw ng Barangay Ginebra. Ultimo nga si Justin Brownlee ay kinakausap na si Isaac Go. Alam kasi ni Justin Brownlee kung anong merong kakayahan itong si Isaac Go. Kaya nga ito ginawa ng Barangay Ginebra, San Miguel. Nakikita rin naman natin na noong nasa Terra Firma Jeep at sa Ateneo Blue Eagles itong si Isaac Go ay maganda talaga ang resulta. Sa katunayan nga naging national player ito kay Coach Tab Baldwin at maganda rin ang niyang ipinapakita noong nasa national team pa ito. Marahil isa ito sa nagiging problema ngayon ni Isaac Go ay nagiging napipilitan siya dahil nga sa expectation sa kanya ng mga fans at ni Coach Tim Con na agad-agad magpakitang gila siya. Hindi siguro ito agad nakakapag-adjust sa sistema ni Coach Tim Con, kaya naman ito ay hindi maganda rin ang kanyang ipinapakita sa Barangay Ginebra, San Miguel. Kinakailangan lang ba talaga tiisan pa ito ni Coach Tim Con, or ayon nga sa isang report ay nakikipag-negotiate na ngayon si Coach Tim Con sa Northport Batangpier para i-trade itong si Isaac Go kapalit itong si William Navarro. Si William Navarro at Isaac Go ay teammate sa Ateneo at nagkasama sila sa national team. Kung anong merong kakayahan itong si Isaac Go at itong si William Navarro ay magkaiba dahil si William Navarro isang 6'7" na high flyer at syempre meron shot blocking ability. Ang pagkakaiba sa kanila ni Isaac Go ay si Isaac Go isang big man na ang kung saan po pwede nga maging defender ni Junmar Fajardo, pero itong si William Navarro mapapakinabangan talaga ito ni Coach Tim Con kung sakasakaling paupuin netong si Coach Tim Con si Japit Aguilar sa bench ay tiyak magbibigay talaga ito ng quality minutes itong si William Navarro. Alam natin ang kakayahan ng batang ito at po pwede rin nila itong kunan ng puntos kung kinakailangan ng Barangay Ginebra, San Miguel. Dahil nga sa magandang performance ito ngayon sa Northport Batangpier ay tiyak kinakausap na ngayon ni Coach Tim Con itong si Boss Al Francis Chua na anytime kinakailangan niya na ang serbisyo nitong si William Navarro dahil hindi kakayanin basta-basta ni William or ng Barangay Ginebra nang walang backup na big man kay Japit Aguilar dahil itong si Ben Adamos at ang nakuha nilang big man na hindi nga napapakinabangan ng Barangay Ginebra, San Miguel kahit man lang ilang minuto. Kaya ito kinakailangan na talaga pipindutin na ni Coach Tim Con ang kanyang panic button. Alam natin nasa second stage na ang elimination round. Kinakailangan na makipagpwestuhan ng maganda ng Barangay Ginebra, San Miguel at posibleng pagtatapat sa playoffs ng mga bigating team katulad ng Rain or Shine at San Miguel Bermen. Kinakailangan talaga ni Coach Tim Con
itong si William Navarro. Samantala, marahil nagtataka kayo, itong si Syahbaz Muhammad sa huling laban ng Magnolia Pambansang Manok Templados kontra sa Meralco Bolt sa Davao ay hindi nga ito nakapaglaro. Opo, ayon sa isang report na karma daw ang Magnolia Pambansang Manok Templados. Ayon nga kay Mr. Homer Sison, ito pa lang si Syahbaz Muhammad ay mayroon na pala itong commitment sa Venezuela dahil mayroon pala itong kausap na anytime pipirma na ito sa nasabing liga doon sa Venezuela. Pero sa halip ay nakuha ito ng Magnolia Pambansang Manok Templados. Tiyak malaki ang inoffer ng Magnolia Pambansang Manok Templados nitong kay Syahbaz Muhammad, kaya mas pinili ni Syahbaz Muhammad na maglaro dito sa Pilipinas at sa PBA, lalong-lalo na sa Magnolia. Ayon kay Homer Sison, itong si Syahbaz Muhammad kaya hindi nakapaglaro dahil wala para itong letter of clearance, dahil ang huling pinaglaruan nitong liga ay hindi pa nabibigyan ng letter of clearance para hindi makapaglaro ito sa huling laban ng Magnolia Pambansang Manok Templados sa Meralco Bolts, at hopefully daw makapaglaro na ito sa susunod na game ng Magnolia Pambansang Manok Templados at mabigyan na ito ng letter of clearance si Syahbaz Muhammad ng kanyang huling ligang pinaglaruan. Bago pa man natin tapusin ang ating kwentuhan, shoutout muna tayo sa ating mga solid na followers na laging sumusuporta sa atin. Kay Kagawad Kat sa Kinudukusin ng Hagonoy, Bulacan, Adrian Dulay at sa Dulay Family, Yornel Belches, Ronald Bersubidad, Malyari Mascarinas, Ricky Lanza ng Ricky Rider TV ng Tansa, Cavite. Marami pong salamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Pakibisita na rin po ng Facebook fanpage ko, paki-like, paki-follow, paki-share, ganoon din po sa YouTube channel ko. Hanggang sa muling kwentuhan, maraming salamat po.